Sargen, mayong gabi adlong Lunes sa Oktubre 2 sa tuig 2023. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatag sa inyo og mga balita dili lamang sa SOC Sargen, ingon man sa managlahing lugar sa rehiyon ug kini ang Ronda Brigada. Nagpahigayon og clearing operation ang mga personahe sa Gensan Public Market ug uban pang ahensya sa gobyerno sa mga kadalanan sa sulod ug gawas sa palengke. Ibrigada mo, Ver Diazon. Gihawanan sa otoridad ang mga kadalanan sa sulod ug gawas sa Central Public Market sa General Santos City, Oktubre 2 sa kasamtangan nga tuig. Sa dalang kagampang makita ang presensya sa kapulisan, City Clearing Team ug Traffic Enforcement Unit, Market Implementors, kuyog ang Market Supervisor ug ang taga Bureau of Fire Protection kon BFI Gensan. Gani, nahimong hapsay ang maong clearing operation. Gisibog sa mga vendors ngadto sa pinakadaplin sa kalsada ang ilang mga lamisa. Giarin lang mi. Giarin. Oo. Tapos kining inyong nahimutangan ron bali nagsibog naman ni. Oh, sibog na. So, bawal mo sa dapit mo bawal. Dito sa tubangan. Sa tunga. Oh. Sige. So asan uyon mo ani nga gisibog mo? Uyon na nga kay parang walay problema. Ay, gwapo kayo karong giarin sa city ang laray sa akong purok. Purok okay na kayo. Hapsay na kay tanawon o salamat po ko sa taga-city nga gihimong ilang demolition para maris ang mga tinda dito. Maligi pasibo lang sila dito. Tagaan po sila gamay nga panginabuhi nga ma-continue ang ilang pang-adlaw nga panginabuhi. Sumala sa labaw sa Traffic Enforcement Unit kon Tio Gensan nga si Police Major Oliver Fauya nga maagihana sa mga sakyanan ang dalan. So malaki talaga yung participation natin kasi ang road clearing na ginagawa natin, part yan sa trabaho talaga ng traffic. Kasi yung traffic talaga, dapat maganda yung flow ng mga sasakyan natin dito. Kaya itong area na ito, hindi talaga ito dati pa sabol eh. Naka-close ito, di ba? Nakikita nyo naman, kung na-observe nyo, rito tayo. Kaya nga, sabi ko nga sa mga vendor, panindigan na natin na wow, Gensan. Arrange tayo at saka maging disiplinado tayong na manininda ng Gensan. Pag nagtinda po tayo ng mga goods natin, dapat nasa maayos. Yung hindi nakaka-obstruct sa mga daanan. So ito talaga ang maganda. Okay, nakita mo naman, pwede nang dumaan yung sasakyan dito, papunta doon sa public market natin. So maganda na, dapat ganito na yun. I-maintain na lang natin. Gipang baklas usab sa mga market implementors ang mga sagabal sa agianan sa Phase A o Phase B public market. Gipasabot usab sa market supervisor o sa acting chief sa City Transport and Traffic Management Division ang ilang gihimo. Yes, kay ato emphasize nga ang atong mga pathways, hallways, alley, roads, road right of way, ma-free from obstruction siya para ang movement sa market goers, buying public o market constituent o the generals, ang smooth ang ilang movement mentras na sila diri sa palengke, no? Kayaan lang sila window time. Higayon nga makapanginabuhi po ang atong mga laray, no? Alas 4 sa hapon padung sa alas 7 sa gabi. Unya pagkakadlawon alas 4 sa kadlawon na po padung alas 7 sa buntag. Actually, the traffic management of the city is here to support the market administrator in clearing these vendors who are allowed from 4 to 7 in the morning and 4 to 7 in the afternoon. They are allowed to do display their marketing here. Pero after that, dapat before
7 comes, dapat ano na sila, ready na sila and wala na dapat sila sa 7 o'clock. Kaya buluan, nga mga vendors gatagan og oras sa pagtinda. Sugod alas 4 sa kadlawon, hangtod alas 7 sa buntag. Unya, alas 4 sa hapon, hangtod alas 7 sa gabi, matag adlaw. Apan kinahanglan gihapon kini nga tumanon sa mga vendors aron nga tugutan nga makapaninda sa palengke. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jansan, Brigada News. Tanggong sa selda sa Tumbler Police Station ang usa ka senior citizen nga sospek sa pagpanunggab patay sa usa ka 23 anyos nga laborer. Sospek midepensa sumala pa sa iyang kaugalingon rason sa panghitabo. Ibrigada mo Mimugpon. Maingon na dyan ako sa'yo, panganong nabuhat manimunip pa. Kinaistoryahan na taka, naku maglalis mo gamay babaan na ilang. Ayaw na lang dili lang physical, niyan saon man ikaron. Ikaw na akada sa prisuhan niya ako, ang partner wala na. Magusto na laman ko ani. Nadili pa po pwede na magtrabaho ko. Kaya gamay pa kayo ako ang anak. Wala po kayo mas lain mapabantayan dyan. Mao kini ang pamahayag ni Mary Rose Lauron human gidunggab patay sa ikaduha niyang amahan ang iyahang kapuyo nga si Romar Suico alias Dudong Jake, 23 anyos, residente sa Purok Paradise, Barangay Tumbler, Jansan. Base sa impormasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente alas 4:55 sa hapon, Oktubre 1 sa naisgutang lugar. Gani sumala pa sa nakasaksi. Pagkuan ako, nadunggan lang nako na katong nag-away sila sa sulod jud nila. Karon gawas sila, diri sila naglami sa gawas. Dayon nagsinumbagay sila dira, tinadjakay. Pag humag tinadjakay, si Marcos nahayang na. Nisulo dayon si Marcos sa ilang balay ug nagkuha kutsilyo dayon gidunggab niya diretso ang bana ni Bibi. Maora mo ang nakita nato mao to na nangay dimig tabang dayon dire. Matud pa sa kapuyo sa biktima nga alas 8 pa sa buntag nakainom na og bino ang iyahang kapuyo, lakip na sab ang sospek nga naila kang Marcos Kima, 69 anyos. Sigun sa sospek, self-defense ang iyahang gibuhat. Kami duha. Yuri mi sa balay. Pag uli na mo sa balay, gikulatan man niya silbi bayaw niya yung gikulatan. Itambag lang ko sayang na ko ay laki na kay bayaw gulo mo na nakainom na siya. Ako na piyang giyatubang, gikulatan ko niya. Hindi, sige ko gatras, kulitan ako itong hunting nga para sa 3B. Sige ka po das ako ipatuloy ko daw ko niya. Di ako na lang gingunan ng hunting, mo siguro tunay ko siya dre. Di kung wala ko yung wala ko higiyatang sayang hunting, abis sa kakiyang patyon. So patay mo na himo, ang saya ron. Sabi naman ako, ngayon naitabo naman na siya day. Bagay, wala man ako tutuya, kulang ko nagdipinsa sa akong sarili. Gibutsyag sa hepe sa Tumbler Police Station. Base po sa statement sa tuwang suspect nga since kini ato ang suspect is 69 years old, no? Senior citizen na. Ug ang kining biktima o kining nadunggaban is bata pa, no, 23 years old. Ginadaog-daog daw kining tigulang, no? Dili lamang kining kaisang instance nga tungod kay luya na ning tigulang. Allegedly base sa statement ning suspect is ginakulata daw siya, no? Dili lamang kaisa kundi sa makadaghan nga beses, no, bago nahitabo ning insidente nga pagpanunggab. Nasayran nga dayo sumala pa sa Jansan ang batanong biktima ug bag-o pa nanganak ang iyahang kapuyo nga si Mary Rose. Kini nga to ang biktima is gikan sa subject for verification validation lang ni siya, gikan sa Pagadian, no, sa Buanga. And dito sa ilang lugar, rason allegedly nga nihawa daw siya dito tungod kay naado siya nadunggaban nito, no. And subject for verification and validation. Mao na ang rason nga naabot siya diri. And with regards to the background sa kini sa tao o sa kining biktima, mo ni po nahimong contributory sa nahitabong insidente, no, ang iyang kinaiya.
Kasamtangan, ana sa usa ka pribadong punerarya sa Jansan ang patayng lawas sa biktima. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News. 19 ka laptop, 4 ka cellphone ug mga apparels nga gikawat sa usa ka klinik ug gadget store na-recover sa kapulisan sa usa ka bakanteng luna sa KPS Zone 1 Barangay Labangal. Usa sa mga minor de edad nga suspect sa pagpanransak mi-surrender. Sa pagbalik ibrigada mo, Enami Mugpon. Na-recover na sa kapulisan sa usa ka luna sa Barangay Labangal ning syudad ang matud pa mga kinawat nga 19 nga klase-klaseng brand sa laptop, cellphone ug mga apparels. Gikalot kini sa kapulisan adlaw nga Domingo, Oktubre 1 sa usa ka bakante nga luna sa KPS Zone 1 Barangay Labangal, Jansan. Gani nakabalot pa sa bag ang mga laptop. So nakakuha ta og mga maayo na information, no, positive information na nagresulta sa pag-recover ni ining mga nawala na mga items. Unsa ba ang pagkaporma sa kasi gilubong siya o sa ba pwede masalita ka? Yes, no, ilaha kining gilubong, gisulod kini sa sako bag. Yes, no, ilagi tabunan din mabawra pagkakuan, mabawra pagkalubong, so dali ra kay pagkalot. Kahibaluan, ang maong mga butang gikawat sa tulo ka minor de edad nga suspect sa nahitabo nga pagpangransak sa Pendaton Avenue, Barangay Dadiangas North ning syudad. Dako sab ang pagpasalamat sa tag-iya. Dako kay kog pasalamat sa team Papa One Station sa mga intel. Kanang grabe jud kaayo ako ang dako jud kay akong pasalamat sa ila sa team kay believe jud ko sa ilaha na recover jud nila ako mga laptop. Dako jud kay siya nga kanang natanggal akong tunok sa akong dughan, naghilak jud ko sa kalipay nga na recover tanan mga laptop kay puro gud ako akong item kanang utang sa atong supplier, babayad utang ta sa atong supplier muna nga sa COP diri sa Papa One. Nagpasalamat kog dako sa ilahang team kay wala jud nila gitantanan ang mga nangawat nga para ma-solve ang problema. Dungan niini usa sa mga suspect ang mi-surrender sumala pa sa kapulisan. Yes, no, karon ato pang gina-interrogate, no, kini siya isa ka minor gihapon kini tulo to ka suspect, puro kini minors, no, nag-edad og 14, 15 ug 16. Sa karon, padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang laing duha ka suspect sa pagpangransak aron ma-recover sab ang uban pa nga mga butang nga ilahang nakuha. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News. Presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sa nasud misaka. Usab matod pa sa hinungdan mo ang pagmahal sa contract price sa world market. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Sa pagbungad pa lang sa unang semana sa Oktubre, usbaw na dayon sa presyong produktong liquefied petroleum gas kun LPG ang masinatian sa mga konsumante. Kinihuman nga mitaas matod pa ang presyo sa krudo ug pag-stock sa panahon sa tingtugnaw. Ana-ana sa 40 ang gitaas sa matag 11 kg nga LPG. Isip usa ka negosyante, si Rodolfo Galios, aron nga makatipid, uling na lang ang ginagamit sa pagluto sa iyang baligyang batchoy tungod sa kamahal sa naisgutan. Mahal ako sa gasol, mahal dyan yung gasol. Itaas ang iyang kuwan ron. Dati-dati, tagkuram na sa una, 700, 800, karon tag sobra libon naman siya ron. Gasol ka mga gamit niya. Ang tanang mga palalito ron, mahal. Tanan yung palaliton, mahal. Malugi kag samot labi na mga pansit, itlog, karne, mahal naman na siya. Nga, mga ingredients pa sa batsoy, muna yung paliton, mahal na tanan, mga gatas. O gasol mo gamiton, dali ra jud mahurot siya noon, di mabtag sa semana, hurot na siya. Ugaling gagamit man kini sa karon og LPG, dili na sa ilang negosyo. Apan sa ilang balay na lang tungod dili na swak sa iyang budget. Pero nami gasol dia kanang maglungag lami og sudan mao na mong gamit. Pero kana sa batsoy jud na ko moy pagluto dili katong gasol nga katong uling gyud mong ginapalit. Uling nga kalan ba. Nahinay na siya kon, nahinay na siya og kining siga tapos tangalan ni mag-uling ginagmay.
Di man perminti po ang customer mo kuha na yung mukhaon na tag pila ka oras. Kini na sumala pa ang ikatulong bulan nga adunay pagsaka sa presyo. Kaniadtong Agosto, 4 pesos ug 55 centavos ang gisaka sa matag kilo. Pag-abot sa Setyembre, 6 pesos ug 75 centavos ang gisaka sa matag kilo. Kung sumahon sa tulo ka bulan, anaa sa 14 pesos ug 7 centavos ang gisaka sa matag kilo. Sa LPG, gikan sa 1,080 nga presyo sa 11 kilogram kaniadtong bulan sa Setyembre. Karon, anaa sa 1,120 pesos. Samtang, presyo sa gasolina ug kerosene adunay pag-us-us sugod Oktubre 3 ning tuiga. Apan sa diesel aduna gihapon pag-usbaw. Sa gasolina muus-us og 1.80 centavos matag litro, samtang sa kerosene 80 centavos matag litro. Ang isa ka usab sa diesel anaa sa 20 centavos matag litro. Kada semana murag gasaka. Umubarato man siya pero gamay lang kaayo. Di maning kamot na lang tanga makapalit gyapon. Base sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang mga hinungdan sa unang duha ka adlaw sa semana nakatampo sa rollback sama sa taas nga interest rates, mas taas nga dolyar sa US ug ang pagpahuway sa pagdili sa pag-import sa gasolina sa Russia. Apan ang dugay nga hinungdan sa pagtaas mao gihapon ang pagpalawig sa voluntaryong pagputol sa Russia ug Saudi hangtod sa katapusan sa tuig 2023. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News. Tungod sa kakulangon sa supply, miusbaw og 10 hangtod 30 pesos ang presyo sa matag tray sa itlog. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Nagdaginot na lang sa dalang budget ang mamalitay nga si Dexton D. Guzman tungod na sa 230 ka pesos ang matag tray sa large nga itlog. Ang kanhing tag duha ka tray nga ginapalit karon tag-usa na lang. Gina-budget na lang siya, ma'am. Pinasakto na lang kung pila ang mapalit. Naku sa epekto ba? Grabe ang pagtaas. Mitaas man gud ang presyo sa itlog asa misaka og 10 ngadto 30 ka pesos matag tray. Dugang niini, nagahurutay usab ang mga size small nga itlog. Ang medium kanhing 190 pesos per tray, karon anaa na sa 220 pesos, samtang 7 pesos og 30 centavos ang kada piraso. Ang large nga kanhing 220 pesos, karon anaa na sa 230 pesos kada tray, samtang 7 pesos og 50 centavo pesos usab ang kada piraso. Samtang ang extra large nga kaning 215 pesos per tray, karon anaa na sa 235 pesos ug 8 pesos na usab ang per piece. Sigun pa sa mga retailers og itlog sa merkado publiko sa Jansan, nga bisan sila nakaagay usab tungod sa kalit nga pagsaka sa presyo niini. Karon ma'am, medyo mahal-mahal gid ang presyo sa itlog, ma'am. Short man gud karon. Dili lang makaagay apan ga problema usab sa kakulangon sa baligyang itlog tungod usab sa kawadon og stock sa ilahang mga supplier. Halos tanan nagmahal, tanan sa ISIS. Halos tanan mo nga farm nag-call out daw nila. Mga karaan ng mga manok at igulang na wala itlog, ginakaling. So ang tendensya na jud magmahal yun ang presyo sa itlog. Kaya una-una short ang supply sa itlog. Posible matud pa nga magpadayon ang pagtaas sa presyo niini hangtod sa Kapaskuhan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Good news alang sa mga katabang sa SOC Sergeant tungod adunay ipatumang 500 pesos nga wage increase kanila sa umaabot nga Oktubre 16 ning tuiga. Gani, mapasalamato ng mga katabang sa Gensan sa usbaw sa ilahang sweldo. Ibrigada mo, Liza Labajo. 5 katuig na ang milabay sukad na himong katabang si Lynn Grace Diamod. Kaniadto anaalang matud pa sa 150 pesos ang iyahang adlaw. Gani karon anaa na sa 250 pesos. Yes ma'am, dako gid kayo siya ma'am kay kung dati pud ma'am is gamay ang sahod pero ang kanang palito nun is kanang mura pud siya. Okay lang pud siya pero karon mas dapat magud nga i-wage gud siya ma'am kay kuan siya kanang ang pamaliton gud karon ma'am is mahal gid kaayo.
Gani, bisan pa man taas na sa minimum wage ang ilahang sweldo, apan ang hinaot usab sila nga mas labing ikapasalamat kanila kung madungagan usab sa amo nila ilahang sweldo. Thankful ma'am kung ay mo abot nga yung anak gid siya kay dili lang para sa mo adere, dili lang para sa mga tindera, sa mga kasambahay, especially sa uban pud nga kasambahay ma'am nga ang amo pud nila mga dapat i-increase pud nila ang ilahang mga kasambahay. Puro man po sa katabang sa kuha. Sala lang akong estudyante. Nga akong bana, naga-drive man. Matud pa kay Jonah Abatayo, amo nilang Lynn og Myrna, nga bisan pa man og wala pay ginapatuman nga wage increase, kusa na siyang gapasaka og sweldo sa mga empleyado. Every 3 months, increase na ako 500 ang ilahang bula o unya. After 3 months na po, dungagan na po. After 3 months, dungagan na po. Hantod nga nag-abot yun is log 250 ang lang adlaw. Libre na sila balay, kaon, mga merinda, libre na sila. 500 pesos ang dugang sa minimum wage alang sa domestic workers sa Soxargen. Gani sa mga syudad o first-class municipalities, ang kasamtangang minimum wage anaa sa 4,500 pesos. Samtang sa ubang munisipalidad, anaa usab sa 4,000 pesos. Ang wage board, mandated na rin sila to fix ang minimum wage ng mga kasambahay. Kung mas mataas yung sahod nila, mas maganda po. Last time natin, 1 year ago, ma'am, nag-increase na rin sila ng 500. Then, ngayon, another 500 na naman. Ang implementasyon sa dugang sweldo, epektibo na sa umaabot ng Oktubre 16 ning tuiga. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Giklaro sa Department of Health kung DOH sa Soxargen nga walay bag-ong kaso sa Nipah virus nga natala sa rehiyon. Gani, nag-inusarang kaso ang natala sa otoridad kaniadtong 2014 sa Sultan Kudarat. Apan bisan wala pa may kaso, gipakusgan na ang surveillance system batok sa mga virus sa syudad. Ibrigada mo sa pagbalik, Richelle Gubalani. Base sa gipagula nga advisory sa Department of Health kun DOH-12, gimanduan ini ang mga health officer nga siguraduhong dili na masubli ang pagkatala sa rehiyon sa kaso sa Nipah virus. Ang kaso sa Nipah virus sa rehiyon 12 atong 2014, base sa gihimong investigasyon, nakuha ang sintomas human ang exposure sa kabayo o unod niini. Hinungdan nga sa usa ka karinderya sa Jansan, gisiguro niyang nalimpyuhan ug naluto og maayo ang iyang ginabaligyang sudan. Di syempre po ma'am, bili ka ng fresh tapos ugasan mo mabuti, lutuin mo ng maayos. Base sa City Health Office, nagbugna na sila og surveillance system aron gilayong masuta ang posibleng presensya sa Nipah virus sa lugar. Para hindi mauulit yun at para kung pinapaalalahanan pa rin ng publiko na maging maingat, no? So prevention pa rin ang ating panlaban, which is yun nga, sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay, no, mga proper hygiene natin, and also pag-iwas ng mga uncooked na meat, no? So kasi doon talaga nanggagaling yan. So or hindi masyadong luto na pagkain. Dugang ni Dr. Igrubay, Assistant Department Head sa City Health Office, gipakusgan na nila ang ilang public health intervention aron malikay sa nagkadaiyang sakit. Pinaagi sa promotion o communication, gimugna na usab sa DOH ang Interagency Task Force batok zoonotic virus o pagpasa sa virus gikan sa hayop padulong na sa mga tao, tumong masiguro nga dili makasulod ang maong virus sa nasud. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Jansan. Brigada News. Gikaalarma na sa Health Authority sa Jansan ang kaso sa dengue ug ihap sa mga namatay tungod sa sakit sa Jansan. Apan giklaro sa City Health Office nga dili pa madeklarang outbreak ang padayong pagsaka sa ihap sa maong sakit. Ibrigada mo, Richelle Gubalani. Dili na buot masubli pa sa usa ka ginang ang pagkaangkon og dengue sa iyang anak atong tuig 2019. Hinungdan sa kanunay niini nga pagpanglimpyo sa palibot sa ilang panimalay sa Purok 17 Tinago, Barangay San Isidro. Maglimpyo
Kuwaon yung mga basura, yung mga kanal, limpyuhanan para di magdinggi ang mga bata. Mahadlok mi sa dinggi. Kaya ang akong anak ba na dinggi ba yan na? Duwa na sila kabuok. May gani kay naagapan po ang dinggi nila. Nag-una ang Barangay San Isidro nga adunay pinakataas nga kaso sa dengue sa Jensan, nga adunay 346 cases sa kasamtangan. Maong plano sa kapitan sa barangay nga ipailawom ang San Isidro sa state of calamity. Actually, the other week pa ta nga isip kung mo-declare pa kita og state of emergency para sa dengue outbreak nato. So ginatap na lang nato ang City Health Office kung pwede na ba ta mag-declare as up to this time. Ato na pong meeting ang ato ang mga pro-chairman para mahimong aware sila pag naa sila yung mga dengue cases niya, mo tap dayon sila aron nga makapag-conduct dayon ta, makapaglimpyo ta sa palibot. Aduna na 2,864 kakaso sa dengue sa Jensan apan luyo sa pagsaka sa kaso dili matud pa kini madeklarang outbreak. For now, General Santos City has 2,864 cases. That is about 416 higher compared to the same period of last year. However, ang General Santos City is not yet declared as an outbreak or an epidemic area since there are parameters naman na we have to follow. First, the number of cases for this year must be above for the past 5 years. That is one. Second, the case fatality rate must be 1%, and we are still on a 0.56%. Dugang ni Calonso, nakita nilang rason sa pagsaka sa kaso mao ang unreporting nakalabing tuig tungod sa COVID-19 o pagtutok sa gobyerno sa COVID-19 vaccination. Lakip na ang pagpahigayon sa mga rural health unit o dengue testing sa mga purok asa natala ang kaso sa maong sakit. Sa datu sa CHO gikan sa 8 ka dengue death nga natala nakalabing tuig, misa ka na sa 16 ang patay sa sakit karong tuiga. Apila ni ini sa publiko ang ayang hugot ang pagkitinabangay sa katawhan sa mga health authorities aron mapugngan ang pagsaka sa dengue cases. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richard Gubalan sa Brigada News Jensan. Brigada News. On time karon ang pag-aproba sa Kamara sa sugyot nga 2024 national budget alang sa mga Pilipino asa nagkantidad og 5.7 trillion pesos kinihuman sa pila ka semana nga deliberasyon o negosasyon. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Aprobado na sa ikatulong pagbasa sa Kamara ang House Bill number 8980 kon proposal nga national budget alang sa tuig 2024 human sa halapad nga deliberasyon og negosyon sa mga opisyal. 296 ang mibutar nga affirmatives, 3 ang mi-oppose ug 0 ang abstention. Sumala pa sa mga residente ug galing mahatagan og higayon, lauman nilang maiprioridad sa gobyerno ang sama sa gikinahanglan sa mga pampublikong ospital sa nasod. Tungod sa panahon karon daghan ang mga nagakasakit. Ano gid nila? Kumbaga pa i-subdivide na lang nila sa mga kulang pa or pwede pa dagdagan og budget sa mga local government nato kasi na sa mga hospitals, di ba? Sa health nato, sa sa agriculture, kung sa pay mga kulang dito, pwede nila punuan sang budget para mahimo nila kung sa pa pwede buhat. Gawas ni ini ang suhulan sa mga ordinaryong trabahante. Fokusan nila ang mga tao nga like dili enough ang pagsweldo sa ilaha parehas ang iban nag-abroad na lang kay tungod diri sa Pilipinas kulang ang pagsweldo sa mga tao, dapat mao to ang ilahang fokusan hilabi na sa mga farmers na to karon. So dapat ang mga farmers hatagan sila og kanang budget. Mausab ang hisgutan ng pagpauswag sa kalidad sa edukasyon. Hilabi na sa mga books sa public school, dili man jud kaayo ma-provide sa mga teachers. So kailangan ang kanang budget pod, kailangan pod nato nga kanang hatagan og
nindot nga ventilation, nindot nga classroom. Ilawom sa maong sugyot, 5.768 trilyon ang gigahin nga budget. Gituki kini pag-ayo nga budget aron masiguro nga kini makatubag sa mga prioridad sa gobyerno sa mga Pilipino. Sigon ni House Speaker Martin Romualdez, ang tukmang panahon sa pag-aproba kay dili lamang sumala pa sa katungdanan sa konstitusyonal sa Kamara apan pagpakita usab sa dedikasyon sa tinuod nga pagpanerbisyo ug accountability sa mga Pilipino. Ang lider sa 310 kalig-on nga mga legislative chamber nakamatikod nga ang proseso sa pag-budget gimarkahan sa mga lalom nga diskusyon, labi na bahin sa kompedensyal ug mga pondo sa paniktik aron masiguro ang pagkamay tulubagon ug responsable nga paggamit. Ang proposed 2024 national budget mas taas og 9.5% sa budget karong tuiga nga 5.267 trilyon ug tugbang kini sa 21.7% sa gross domestic product sa nasod. Ug ang mga mamahimong prioridad niini naguna ang edukasyon, public works, health, interior and local government, defense, transportation, social welfare, agriculture, judiciary and labor and employment. Wala ko na hindi lamang makatulong sa ipinasa nating budget para sa mapabuti at sa kalagayan ng mga Pilipino, susi din ito para magtuloy-tuloy ang ating pagbangon tungo sa mas magandang kinabukasan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News. Pipila ka solo parents sa General Santos City gusto na nga maangkon ang mga benepisyo subay sa nakalatid sa Solo Parents Act sa nasud. Ibrigada mo, Ver Diazon. Dili sayon ang mahimong solo parent. Mao nga nagkinahanglan sila og ayuda gikan sa gobyerno aron sila mabuhi og makapaeskwela sa ilang mga anak. Apan sukad na pasar ang Solo Parent Act sa nasud Pilipinas kaniadtong tuig 2021, wala pa daw natagamtaman ang mga benepisyo. Sumala sa usa ka solo parent nga si Julieta Bangis gikan sa Barangay Bula. Usa ka tuig pa lang siya nga solo parent og dili klaro ang iyang kinitaan, lisod ang iyang kahimtang. Lisod oy kay kanang wala pa kay saktong trabaho. Nga napaka estudyante. Nga imong income talagsa lang kay kanang unko lang gud ko sa maghugas og plato. Og naa di mas mayo. Kay may na lang makatabang bahala gamay. Sumalaw sab sa founder sa Solo Parents Federation sa General Santos City nga si Estela Pipito. Adunay naka-avail sa mga scholarship sa mga anak sa Solo Parent apan wala pa hangtod karon ang ilang ginahulat nga tig usa ka libo ka pesos nga binulan nga ayuda. Actually, mostly sa sa mga solo parent tong pagpa-eskwela, no? Sa eskwelahan na natay batas nga priority gyud ang solo parent under sa Act sa 11861. Then naapod sa mga eskwelahan na naman tay mga scholarship program diri no nga gihatag sa gobyerno nasyonal. Moadto lag DepEd ang mga bata pero lagi kay daghan pod ang walay knowledge. Di po sila maka straight gudayon ug ahas la padulong so moari sila sa syudad. Sa bahin ni City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr. og sa City Budget Officer, dili sila supak nga tagan og ayuda ang mga solo parents apan wala pa sila nabasa nga guidelines. Well, so long as tayo balawad, watay mahimo na yan, no? Atong sunod, atong implement, o basta watay problema sa budget, implement nato na. Wala pa ko basa sa maong ordinansya. Posible na pa sa sanggunian o pa na forward sa mayor's office. Okay. Wala pa budget sa pagkakaroon, wala pa siya na-consider sa MUA dahil murag pa may wala pa implementing rules ba siya or anything na magsulti nga dapat i-implement na siya. So wala pa po siyang butang sa budget. Either 2023 definitely o sa 2024 wala pa siya. Ang labaw sa komitiba sa Social Services nga si Lourdes Casabuena nagsulti nga paningkamutan nga mapadali ang pagdungog sa iyang komitiba kalabot sa adoption sa Solo Parent Act. Yes, actually, meron na tayo. In fact, ako mismo na meron ako proposal na bigyan ng incentive ang solo parents. Kasi alam natin ang situation ng solo parents, no? Mahirap maging inatay, ina at saka tatay. Mahirap talaga, lalo na kung 3, 2 anak. Paaralin mo mahirap talaga kung walang trabaho. So, kailangan talaga ayuda ng local government. So, kailangan ng intervention through the SWD, local government, at saka
mambabatas to make that law. So pumasa ako ng ordinance, hopefully mabigyan din ito ng tulong, makatulong din natin, sa mga solo parents na mas kailangan ngayon kaysa ibang mga sektor. Well, it's true, meron na tayo sa senior citizen, meron sa PWD, this time, ang solo parents, mas kailangan talaga nila ito kasi solo na nga sila. So, kailangan talaga nila help, any kind of formal scholarship, skill training, and many others. And hopefully that will be given by the local government through our resolutions. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jason para sa Brigada News Jansan. Brigada News. Naghahangyo sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang mga residente sa Purok 7, Barangay Mabuhay nga unta maddayon na ang turnover sa dulan 5 milyones ka pesos nga water system project. Ibrigada mo, Danny Kasi. Nagpabilin nga tigmo alang sa mga residente o garos mahuman ang water system project sa gobyerno nga kaniadtong nakalabay nga tuig pa nahuman ang date of completion. Kini ang pagkahuman nga subling na pakyas ang DPWH o ang EV Vision Engineering Construction alang sa pagtugyan sa mga proyekto ngadto sa mga residente. Ang gripo nga gibutang dool sa tangke, naguba na, maong nagahangyo sila nga paspasan na ang proyekto aron masolusyonan na ang ilang pag-antos sa kawalay tubig. Sa among side guro sir, di sila kabatyag ana, dili sila ka sinati magud kay wa magud na magipaka-pobre. Kami nga pobre diri galisod ng kabuang tud karon sir ba. Ug asa mi magkabo labi na mag-ulan, perwisyo kay sa moa sir nya si balulot ang tawag ang DPWH ila punta ning sabutan unsaon nga madali ni sir. Si Florencio Tubal Sr., usa sa mga nagaantos sa kawalay tubig, ang nanghinaut-usab nga magpakabana na ang DPWH o ang kontraktor tungod nga dugay na nilang ginahulat ang pag-aga sa tubig. Sigun ni ini nga nagpasalamat na unta sila nga nahatagan og proyektong patubigan apan kung may patubigan man kanunay silang gapangutana o gano sa itugyan sa kontraktor o DPWH ang ilang ginapangandoy nga tubig duol sa ilang lugar. Kahinumduman nga pinagi sa duha ka nagsunod nga semana sa text message ni Engineer John Lady Fuentes sa DPWH mihangyo ang kontraktor o extension tungod sa mga gipakurihian ini sa ilang trabaho. Kay engineer balulot unta nga tapuson na lang ni para nga kundi na sila sige katukbol sing taga DP kay sang Biyernes ari di sila di daw ginabayan sila sing taga DP mo. Katatlo lang magbalik diri sa mi tangke ay tapos mapaubos naman. Kay ano daw sila sing mga tubo to nga wala malubong tapos miara didto nga pormiro laga agas. Nasayran nga Pebrero 24, 2022 gisugdan ang proyekto og Hunyo 8 sa susamang tuig unta kini mahuman. Apan hangtod karon ang pangutana sa mga residente og kano sa humanon sa kontraktor ang maong proyekto. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Kasi sa Brigada News Jansan. Brigada News.
Nagsugod na ang nagkadaiyang aktibidad sa usa ka semana nga selebrasyon sa Elderly Week sa Dakbayan. Gani, sentro matod pa niini ang mga idaran aron nga mas makaangkon og mayong panglawas. Sa pagbalik ni Brigada mo, Dani Kasi. Gikumpirma sa tigpamaba sa Oscar Jensen nga human sa ilang opening program karong adlaw. May mga aktibidad pa nga lauman ang mga senior citizen hangtod sa Biyernes. Lakip sa nakahanay nga mga aktibidad ang Stakeholders Congress, Larong Pinoy Competition, Chess, Dama, Sungka, Amateur Singing Contest o Choir Competition o daghan pa nga mga pasundayag gikan sa mga idaran. Gihingusgan sa tigpamaba ng matag adlaw adunay highlights sa ilang mga aktibidad hangtod nga mahuman ang selebrasyon. So kay doon na yung mga activity na ginahimo ang ato mga senior citizen o gihimo nato ni maski pa sa akong panahon bilang USCA head o wala nato ni giundangan because this is under proclamation number 470 o gipirmahan kayo sa itong presidente the late Pedro Ramos. Si Tarsila nga usa ka senior citizen ang wala nakapugong sa iyang kalipay gumikan sa mga benepisyo nga ilang ginadawat ug walay labot nga ginahatagan na og igong pagtagad ang ilang hutong sama na lamang sa ilang ginasaulog karon. Dugang panini nga nalipay sila tungod kay dili tarang adlaw selebrasyon maong pinaagi sa maong kasaulugan makapartisipar sila sa mga aktibidad nga gihanay sa ilang mga opisyal. Lipay gyud kay daghan naman sila madawat karon ng panahon na lahi man sa unang panahon. Karon daghan nagmadawat na birthday gift na ay mga usahay na ay mga ayuda o gitagad gyud sila karon sa bawat barangay sa ilang focal person nga gimugna diri sa ato ang local nga panggamhanan. So happy? Happy gyud. Thank you, ma'am. Nasayran nga ang Linggo ng Katandaang Pilipino ang ginasaulog matag unang adlaw sa Oktubre. Hangtod sa 7 sa matag tuig, pinaagi sa Proclamation number 470 nga gipirmahan ni kanhing Pangulong Fidel B. Ramos. Samtang tima karon nga tuig ang resilience of older persons in a changing world. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Jensen, Brigada News. Nakighiusa ang legal team gikan sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP SOCGEN Chapter ug IBP Lady Lawyer Circle aron nga magpahigayon og free legal caravan sa Barangay Buayan. Demand for payment kon away sa kwarta nag-unang problema sa maong barangay. Ibrigada mo, Hana Perez. Base sa dato sa lupong tagapamayapa sa Barangay Buayan, Jensen, sugod bulan sa Enero hangtod Setyembre ning tuig, 127 ka kaso na ang ilang nadawatan. Ug kadaghanan niini mao ang demand for payment kon problema sa utang. Sa bahin ni Barangay Kapitan Rogelio Soli Sr., nakasabot kini sa katawhan nga mga naipit sa utang tungod duna sa matod pay mga lenders nga abusado. And there are so many people nagpautang na go beyond what is allowed by law. Very kung ako nga mayroon ka bang permit na magpautang ka, and yung mga interest na ipatong mo nag-conform ba what is allowed by law? Wala. So there are some abuses on the part of those who are nagapautang, taking the chances or abusing simply because ang nagahiram gipit. Kaya ako naintindihan ko. Gani gingos gani ini nga 75% sa maong taho ang nasulbat. Sa legal consultation nga gipahigayon ni atong milabay nga adlaw. Kauban sa Brigada TV ang puwersa sa Integrated Bar of the Philippines kan IBP SOCGEN Chapter ug IBP Lady Lawyer Circle. Problema sa yuta ug personal nga problema ang kasagarang konsultasyon nga nadawatan sa legal team. Dako sab ang kalipay sa mga residente sa Buayan nga nakaangkon sila og libreng konsultasyon nga sa maong pamaagi dili na nila kinahanglan pang mugasto. At least nakuha ng stress ko. Pasalamat ako at mabait din sa attorney. Tapos na paliwanag niya lahat. Libre pa. Kasi kung pag sa yun, malaki yatang damage sa pag Siyempre, sa panahon karon mahal kaayo ang magkuha og attorney. Kay sa katungod sa kapigaduhon, lisod kaayo magkuha og attorney. Nangayo lang kog advice dire sa ako ang buhaton, at least na ako'y attorney na kaatubang nga butan na
na paliwanag sa ako kung unsa ang akong mayong buhaton sa kaso nga akong giatubang. Dan dako jud siya nga tabang sa mga pobre pod nga maka pangayo og legal advice sa among mga gusto ipa-advise sa attorney kay step by step manggod sa inani nga situation. So nahatagan pud ko advice kung paano siya himuon nga mga steps. Ang residente nga si Samia, dugay na matud pa nga giproblema ang pagkabgab sa mga kuwari sa iyang kaugalingong yuta. Karon, klaro na matud pa ang iyang buhaton human giabisuhan. Dili na ko gusto kay ako kay hapit naman sa pangpang, dool sa mga balay sa mga tao, dili ko mosugot nga pati ang mga tao sa taas nga matumpak, mapintuhan ko mong baha, perting dako ang baha. Klarong-klaro kaayo ang akong gipangutana sa iyaha. Cleared kaayo. Dili na ko pasudlan sa ila kay ako anang yuta. Kay na ako kumpleto ko na ako titulo. Malipayon nga nakaapil sa libreng konsultasyon si Vanessa nga dunay 3 ka mga anak. Tungod sa kasayuran nga naangkon human siya nahibulag sa bana ug amahan sa iyang magulang nga anak nga dunay ADHD. Gibiyaan ni niya ba nahang na ako anak saya, and so behavioral ADHD ang ako ang panganay nga anak. So nanginahanglan siya og medical needs katong nga time. Nadakpan jud ako nga naay kanang other woman, so ako nag-separate ko, nihawa ko sa ilaha. And pud ko, battered wife manggod ko. Although nagbuwag na sila karon, wala di na makahimo nga maki-escapar sa iyang gibuhat. Maminyo man kag dili na kasos pagkulata, baya okay ning imo ginatubangon. Klaro man na sa atong balaod, anti-violence against women and children. Basta dunay relasyon, sexual relation. Unya dunay anak. Labi na kaila ning anak sa kaminyoon, naagi tulumanon, naagi obligasyon ang bana. Saysay pa ni Vanessa, dili mahimong lalim ang suporta nga kinahanglanon niya ilabi na kung motungtong na kini sa pag-eskwela. Dili matud pa mo suporta ang amahan tungod wala kanila ang bata. It's because wala sa ilaha ang bata. Actually, giingnan ko sa iyang sister ato nga kanang kuhaon daw nila ang bata sa ako kay murag ma-set aside daw ang love. Sujud na ko nga kanang magkaroon ko kanang proper settlement ko sa ilaha ba. Gusto na ko nga mabugtugod kung unsa jud ang dapat nako bugtuon sa ilaha ug unsa lang jud ang dapat nga nasa kong anak. Gusto na ko nga kanang magkaroon kog hapsay nga pangisip ba. So mga ko consultation ko unsay maayo ana kay para at least dili mi magkagubot ba kay kapoy na kaayo. Katong giingon sa mga relatives or may pamilya sa bana nga naingon dili sila mosuporta kay wala nila ang kustodiya sa bata. Dili na mao, sayop na. Naani mo ang kustodiyo sa wala na ay kay obligasyon sa balaod nga imo na suportaran ang bata. Labi na kay ADHD. Sa ato pa dili ordinaryo ang panginahanglan. Ang suportar sa bata dili lang sa pagkaon, dili na mawala labi na kay siya usa ka amahan. Mapasalamaton usab ang punong barangay sa malampusod nga legal caravan ug pahimangno niya sa mga residente sa barangay. Murag mga balautang mangyud ang tao kay kadagang mo nagapautang, nagbahis-bahis na lang lisaba. Mo yan ay cannot stop it. Ako ay been advising yung nagautang dito na wag kasi lalo kang malibing. Sa mga kabrigada nato nga wala nakasalmot sa maong free legal consultation sa buhayan, pwede usab kamo nga personal nga modangop sa buhatan sa IBP ug abri ang ilang opisina aron libre usab nga maka-access sa ilang free legal service basta aduna ray saktong mga rekisitos nga makita karon sa inyong mga TV screens. Lauman pa nga moduaw ang Brigada News TV sa mga barangay sa General Santos aron padayong makaserbisyo kauban ang Integrated Bar of the Philippines SOCGEN Chapter ug ang IBP SOCGEN Lady Lawyer Circle karong October 27 sa Barangay Hall sa Barangay Conel. In the heart of changing lives, kini si Brigada Hana Perez para sa Brigada News Gensan, Brigada News. Mapasalamaton karon ang napulo ka mag-uuma sa Alabel, Sarangani Province human natabangang maka-harvest pinaagi sa libreng paggamit og makinarya. Kahinumduman nga ang mga residente sa gikingong munisipalidad pagpanguma og panagat ang nagunang trabaho. Dakong tabang matod pa kini sa mga residente sa Barangay Tukawal tungod ana sa kapinjes usab ka hektarya ang ilahang umahan asa nakahimo
kasako sa humay. Kiniilawom sa programa sa Office of the Municipal Agriculturist isip suporta sa paspas nga produksyon ug income sa mga mag-uuma. Mga kabrigada, padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000378401 o 40172. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa istasyon ug magpalista. Mga kabrigada, 84 days to go na lang, Pasko na. Hapit na. Jong. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Mo ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Lunes, mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, walay sagol bakak, tanan alang sa kamatuuran. Ako si Brigada Grace Cortez, in the heart of changing lives, ug kini ang Ronda Brigada.